May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok. Kapag nakaupo na'y tila ipinagdikit. Laging nakayuko. May ilap ang mga mata. Sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magaganda at iba't iba ang kanilang damit na pumasok sa paaralan. Tingnan mo si Ana, luma ang damit at kupasin. Puno pa ng sulsi. Mahirap kasi. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Maganda at iba't iba ang kanilang damit na pumasok sa paaralan. Kapag oras na ng kainan at labasan ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ng kanyang pagkain, pipiraso ng pakunti-kunti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mga mata ay masusulyapan niya ang mga pagkain naka-display sa baonan ng kanyang mga kaklase. Mayroong mansanas, sandwich, kenting may iba't ibang hugis at kulay na pambalot na palara. Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila'y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniway walang palaman. Tingnan mo si Ano, parating tinapay lang na walang palaman ng baon. Oo nga. Ang nangyayaring ito ay hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan na makalawas siyang umuwing umiiyak dahil sa panunukso ng kanyang mga kaklase. At siya ay magsusumbong. Nay, tinutusan na naman ako ng mga kaklase ko. Hayaan mo sila, anak. Huwag mo na lang silang pansinin. Hayaan mo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain. Mabibili na rin kita ng maraming damit. At lumipas pa ang maraming araw, ngunit ang ama ay hindi pa nakapag-uwi ng maraming pera, kaya ganun pa rin ang kanilang buhay. Ang bata ay nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilihin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak at hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Ngunit sa kanyang pagiging tahimik, ay lalong sumidhi ang paninukso ng kanyang mga klase. Hanggang sa isang araw ay natuto siyang lumaban. Biglang nagkatinig ang mahirap na batang babae. Alam nyo, ako'y may sandaang damit sa bahay. Kung totoo yay, ba't lagi na lang lumangsot mo? Dahil iniingatan ko ang aking sandang damit. Ayoko maluma agad. Sinungaling ka. Pakita mo muna sa amin para kami maniwala. Hindi ko madadala rito. Baka pagalitan ako ni nanay. Kung gusto nyo'y, sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak. Mula nooy naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayon siyang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang mga tagapakinig. Lahat sila ay natutuwa sa kanyang kwento tungkol sa kanyang sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin ng bata. At nagsimula na nga siyang ilarawan ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya ay may damit siya para sa iba't ibang okasyon. Naging mahaba ang kanyang pagkukwento.
paano'y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ng bawat isa ng kanyang sandaang damit. Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babae. Saka ng sumunod na araw at nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro. Isang araw ay nagpasya silang dalawin ng batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakarigay na sa kalumaan. Pinatuloy sila at nakita nilang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon naratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang may sakit ang napagtuon ng pansin, kundi ang mga papel na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding ng kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nila ang mga papel na nakadikit sa dingding. Ito ay ang mga drawing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay, naroong lahat ng kanyang naikwento. Ang isang daang damit ay ginuhit lamang